Kumusta mga kabimbang? Nandito na naman tayo sa isang bagong kwento ng pag-ibig, pagkakamali at pagpapatawad. Ngunit sa likod ng bawat masayang alaala ay may mga lihim na nagkukubli, mga pagpipilian na maaaring magbago ng lahat. Isipin mo na lang na isang tahimik na buhay, puno ng mga pangarap. Ngunit isang gabi, isang simpleng pagtitipon ang naging simula ng isang hindi inaasahang pagsubok. Ang isang desisyong hindi mo naisip na magdadala sa iyo sa isang madilim na daan. Isang landas na maaring sumira sa iyong pinakamasayang sandali. Mula sa mga ngiti at tawanan sa sala, hanggang sa mga lihim na nakakabigla na magtutulak sa isang babae na hanapin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pamilya. Ano ang mangyayari kapag ang mga lihim ay nagsimulang lumitaw? Paano mo haharapin ang mga pagsubok na darating sa iyong buhay? Sumama sa akin sa kwentong ito, kung saan ang pag-asa at takot ay maghuhubog sa destinasyon ng isang puso. Handa ka na ba? Tara! Simulan na natin ang kwento ni Clara at Ramon. Ako si Clara, isang 30 taong gulang na may bahay na nakatira sa Mabalacat, Pampanga, kasama ang aking asawang si Ramon. 4 na taon na kaming kasal. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak. Dahil dito, halos buong araw ako sa bahay, nag-aalaga kay Ramon at naghihintay ng pagkakataon na maging ina. Isang araw ng Sabado, nagpapahinga ako sa kwarto namin nang biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text galing kay Ramon. Sabi niya, pupunta raw ang mga katrabaho niya galing sa call center sa Clark para mag-inuman sa bahay. Pinapabili niya ako ng pulutan at alak. Agad akong bumaba at nagluto ng adobo at sisig na paborito niyang pulutan. Bumili rin ako ng iba't ibang klase ng beer, pati na rin yung San Miguel Apple Beer para sa akin, kung sakaling makisali ako sa inuman. Pagkatapos kong magluto ay naligo na ako at nagbihis. Ang aking suot ay sando na fit kulay puti at kulay pula na short na kita ang bislak ng aking mga bilugan at mapuputi kong mga hita. Ilang saglit pa ay narinig akong ingay sa labas ng bahay. Dumating na ang aking asawang si Ramon mula sa trabaho kasama ang 4 nitong kaibigan. Bago pa man umakyat ng balkonahe ang 5, ay agad silang sinalubong ni Clara. Mga pre, misis ko nga pala si Clara. Pakilala ni Ramon sa kanyang magandang asawa sabay halik. Ito nga pala ang mga kasama ko sa call center sa Clark. Si Mark, operational manager, at anak rin ang may-ari ng kumpanya namin. Si Jose, Luis, na parehong supervisor, at si Marvin ang aming team leader. Mabilis lang na ipakilala ni Ramon sa 4 ang kanyang kasama. Ang swerte mo naman pare, ang ganda ng misis mo. Agarang sambit ni Mark. Naku, hindi naman. Halos mag-blush si Clara sa tinuran ni Mark. Mga pare, walang taluhan. Sa dami-dami pwedeng bulahan. Yung misis ko pa. Naku asawa ko, huwag kang maniniwala diyan sa mga yan at pari-parehong manloloko at mga chick boy ang mga yan. Sabay tawa ni Ramon. Napatawa na rin ang 4 dahil sa totoo lang ay hindi naman nila pwedeng itanggi iyon. Lalong-lalo na si Mark na talaga namang saksakan ng babaero. Mistiso si Mark at talaga namang gwapo. Hindi naman maiiwasang mahulog agad ang sinumang babaeng magiging kursonada ng binata. Siya ang mistisong bersyon ni Richard Gomez at may taas ito na halos 6 na talampakan at matikas ang katawan. Hindi maikakaila ni Clara na medyo humanga siya sa katawanan itsura ni Mark dahil sa gwapo ito at may posturang maginoo. Si Jose at si Luis, hindi naman ganun kagwapuhan, pero talaga namang bumawi sa katawan dahil hindi rin naman nalalayo ang mga katawan nila sa bodybuild ni Mark. Dahil nga sa supervisor, ang dalawa ay maraming oras ang mga ito para palakihin ang kanilang mga katawan at batak na batak ang mga ito sa gym.
Si Jose ay nasa 5 talampakan at 8 pulgada ang tangkad, samantalang si Luis ay halos kasing tangkad lang ni Mark. Maputi ng konti ang kutis ng kanilang mga balat. Pero hindi mo rin naman masasabing nagpapabaya ang dalawa dahil sa maayos din ang mga tukong tignan. Si Marvin naman, dahil sa team leader nga, ay halos medyo slim lang kasi sobrang stress nito sa hawak niyang mga tauhan. Medyo maliit ang mata at nalalapit sa wangis ni Luis Manzano. Ang tangkad niya ay nasa 5 talampakan at 5 pulgada lamang at siya ang pinakamaliit sa 4. Agad na pinatuloy ni Clara ang 4 na bisita sa sala at pinaupo sa may sofa. Malawak naman ang sala dahil nga sa nakapag-ayos na siya kanina bago pa man sila dumating. Magkakatabing umupo sa sofa sina Mark, Luis at Jose, samantalang si Marvin ay nasa isang sofa na pang-isahan. Inilaan nila ang isa pang pwesto para kay Ramon. Iniwan naman muna ni Ramon ang mga kasama at dumiretso na sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay para magbihis. Si Clara na ang nag-asikaso sa 4. Agad siyang tumungo ng kusina na katabi lamang ng sala. Hindi naman iyon masyadong malayo dahil sa isang personalized wooden cabinet na may nakakamanghang disenyo ang naghihiwalay sa 2 bahagi ng unang palapag ng bahay ng mag-asawa. Kinuha agad niya ang mga alak sa loob ng ref. Tig 3 bote ng malamig na beer ang binitbit ng kanyang mga kamay. Inilapag ni Clara ang malalamig na beer sa maliit na lamesa sa sala. Dahil sa may kababaan ang mesang iyon at may hawak siya, ay hindi niya napansin ang pagbaba ng round line ng damit nito. Halos manlaki ang mga mata ng 4 na bisita sa hindi sinasadyang matanaw mula sa misis ng kanilang katrabaho. Pasimpleng nagkatinginan sina Mark at Jose. May kung anong ngiti ang tila may ibang kahulugan ang ginawad nila sa isa't isa. May kung anong ideya tuloy na naglalaro sa isip nila patungkol sa magandang misis ni Ramon. Pasimpleng hinatid ang tingin ni Mark si Clara na pabalik na ng kusina para kuhanin naman ang mga pulutang niluto kanina. Habang abala si Clara sa kusina, hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ni Mark ang kurba ng kanyang katawan. Sinundan niya ng tingin si Clara habang inilalapag ang adobong paa ng manok at menudo sa center table sa sala. Hindi rin napigilan ng 2 pa niyang kasama na si Jose at Luis ang pagmasdan ang misis ng kanilang katrabaho. Dahil puno ang mga kamay ni Clara, hindi niya naiayos ang kanyang damit, na nagbigay ng pagkakataon sa kanila na masilayan ang kaunting bahagi ng kanyang dibdib. Napailing na lang si Marvin, ang isa pang kasama, sa kalokohan ng 3 at ngumiti ng tipid. Naputol ang kanilang pagpapantasya nang bumaba si Ramon mula sa itaas. Nakasuot ng basketball shorts at sando. "Hon, magpahinga ka na kung gusto mo. Ako na ang bahala sa kanila," malambing na sabi ni Ramon kay Clara habang inilalapag niya ang huling 2 ulam. "Okay, Hon. O paano? Iwan ko na muna kayo ha. Kayo na ang bahala sa mister ko." Tugon naman niya sa mga bisita nito. Nagsimula na ang masayang inuman ng 5. Habang si Clara ay umakyat sa kwarto para manood ng TV. Pagdating niya sa silid, binuksan niya ang kanilang 42 pulgadang LED TV na nakakabit sa dingding. Balita ang agad niyang pinanood. Mula sa kanyang kinaroroonan, naririnig niya ang tawanan at kwentuhan ng 5. Tanda na nag-i-enjoy sila sa kanilang inuman. Lumipas ang ilang sandali. Nakaramdam ng antok si Clara at napapikit. Hindi na niya natapos ang pinapanood nang makatulog siya. 10:30 ng gabi nang magising si Clara. Wala na siyang marinig na tawanan o kwentuhan sa sala. Agad siyang tumayo at inayos ang sarili. Bumaba siya para silipin ang asawang si Ramon
at ang mga kasama nito. Nakita niyang tulog na tulog si Ramon sa kanyang upuan, tanda ng sobrang kalasingan. Sorry Clara ha, naparami yata ang nainom ni Ramon kaya bagsak na, paumanhin ni Mark habang natatawa. Naku, mahina lang talaga yan sa inuman eh. Madalas, siya ang unang sumusuko kapag nagiinuman kami, sagot ni Clara. Malakas ka rin palang uminom. Segunda ni Mark. Tara, shot tayo Clara. Yaya nito sabay hila sa braso ni Clara paupo sa sofa. Automatiko namang umusog sina Luis at Jose para magbigay ng pwesto. Hindi na nakatanggi si Clara dahil ramdam niya ang pangungulit ni Mark, kaya pumayag na siya. Umupo siya sa pagitan ni Mark at Jose. Ayan, may bago tayong kainuman. Masayang sigaw ni Luis habang nakatingin kay Clara. Inabutan siya ni Jose ng malamig na beer. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng apat. Dahil ayaw mapahiya sa anak ng boss ng kanyang asawa, uminom na rin si Clara kasabay ng iba. Alam mo Clara, ang sarap ng mga luto mo. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pulutan. Ang galing mo palang magluto. Puri ni Mark. Naku, wag na kayong mag-miss. Clara na lang. Masaya ako at nagustuhan ninyo ang mga niluto ko. Sagot ni Clara nang may pagpapakumbaba. Hindi na rin namamalaya ni Clara ang lumilipas na oras dahil sa inuman at hindi na rin niya namamalayan na nakakaapat na bote na rin siya ng beer. Medyo nahihilo na ang paningin niya. Tanda ng tama ng alak. Walang humpay ang kwentuhan ng magkakaibigan at madali namang nasasakyan ni Clara ang daloy ng usapan. Panay papuri rin ang inaabot nito sa mga kainuman. Sa paglipas ng mga sandali ay bumagsak na rin si Marvin sa kinauupuan nito. Ang tibay mo naman Mark, sambit ni Clara sa kainumang si Mark na sinabayan pa ng isang sinok. Hindi naman Clara, minsan lang kasi kami magkakasama-sama ng ganito eh. Bukod pa roon, ngayon lang din naman namin na-enjoy ang inuman dahil sa walang katulad na pagkain na inihain mo. Muli na namang paghanga ni Mark kay Clara. Alam mo Clara, mas gusto pa kita kaysa sa mga niluto mo. Pabirong sabi ni Mark na may ibang kahulugan. Natigilan si Clara dahil napansin niyang iba ang patutunguhan ng usapan. Naku Mark, yang mga bola mo, huwag mong subukan sa akin, sagot niya. Pero sa hindi niya maintindihang dahilan, parang natuwa siya sa narinig. Hindi dahil sa lasing siya, kundi dahil ang mga salitang iyon ay galing sa isang gwapong lalaki. Kaya pakiramdam niya ay talagang maganda siya. Bakit hindi Clara? Maganda ka naman, sexy pa, dagdag ni Jose. Alam mo Clara, kung magkakaroon ako ng asawa, gusto ko katulad mo, maganda na, marunong pa magluto at makisama, sabi ni Luis na medyo lasing na rin. Para sa tatlo, parang normal lang ang ganitong usapan, pero iba ang kutob ni Clara dahil nahuhuli niya ang mga pasimpleng haplos sa kanya. Naguguluhan nga ako kay Ramon, bakit hindi pa kayo nagkakaanak? Kung ako ang asawa mo, gabi-gabi akong uuwi ng maaga para sa'yo, panibagong bola ni Mark. Sus, tigilan niyo ako, may asawa na ako, putol ni Clara. Kahit may asawa ka na, mukha ka pa ring dalaga, sabi ni Jose. Tama na yan, lasing na kayo, hindi na ako natutuwa. Medyo sumimangot si Clara. Naku Clara, biro lang yon, huwag kang magalit, inom na lang tayo. Sabi ni Mark sa bayabot ng isa pang bote ng beer. Tumigil ang tatlo sa kanilang sinasabi, pero patuloy pa rin ang mga pasimpleng galaw. Akala nila ay hindi napapansin ni Clara, pero hinayaan lang niya sila. Sa isang banda, natuwa si Clara dahil hindi niya akalaing may dating pa rin siya kay Mark kahit may asawa na siya. May kung anong ideya ang gumugulo sa isipan niya. Paano kung may ibang motibo ang tatlo? Lumakas ang tibok ng puso ni Clara. Ang init, sabi ni Clara sabay paypay sa kanyang leeg. Oo nga Clara,
Ramdam din namin, sabi ni Mark. Nagulat si Clara nang naghubad ng polo at t-shirt si Mark sa harap niya. Okay lang ba, Clara? Tanong ni Mark bago pa man niya ito gawin. Bumungad kay Clara ang matipunong katawan ni Mark. Parang si Derek Ramsey ang dating nito, lalo na ang abs na lalong nagpagwapo sa kanya. Pwede rin ba kaming maghubad? Sabi nina Jose at Luis. Katulad ni Mark, batak din ang katawan nila. Halos mapanganga si Clara sa hindi inaasahang pangyayari. Napainom tuloy siya bigla ng alak. Sa puntong yon, may ideya na siya kung anong hinihiling ng mga kasamahan sa kanya. Alam niyang mali ito, pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit sa kabila ng kamaliang totoo ay hindi niya magawang tumanggi o lumayo. May kung anong bahagi ng kanyang isipan ang nanggugulo sa kanya at unti-unting hinahayaan ng ginang na mahulog siya ng tuluyan sa bangin ng kasalanan. Teka ha, magsisiyar lang muna ako. Sabay tayo ni Clara at agad na dumiretso sa banyo malapit sa kusina. Gusto niyang tumakas sa tukso na lumalapit sa kanya at ito ang naiisip niyang paraan.